Kasi sa panahon ngayon, halos lahat may smart versions. May smartphones, smart homes, mga PT, smart PT na rin. Pero siyempre, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang special na guest, ang paborito ng guro at mentor, si Sir Jason, na magbibigay ng tunay na insight at kwento sa likod ng tech at therapy. Thank you sa pag-invite sa akin sa yung podcast. Appreciate ko yung selection sa akin para makapag-share din ng knowledge na makapabuha apply in our professionals. Ayan, perfect. Kasi kung robot lang ang kausap namin, baka puro big bang lang ang sagot. At least ngayon, may tunay na wisdom at konting pugot. Unahin natin ang global scene. Sa ibang bansa, robots at exoskeleton ginagamit na sa stroke rehab, gait training, at VR-based therapy. Paano nyo po nakikita ang impact ng robotics at peak practice worldwide? Siyempre, tingnan natin yung mga examples na ginagamit worldwide. For example, sa practice sa US, yung mga patients natin na paralysis, particularly yung patient na hindi naman. Pero na yung nagagamit ko, natawag din naman yung exoskeleton. Yung kilala ko sa higher man, ang ganun yung concept. So, doon sa patient, yung pasyente, hindi yung gagawin na pag-access sa kanila. So, mas naging tulong para dun sa mga patient natin na makalagay yung function mo. So, yun yung isa sa mga example natin. Tapos ang isa yung virtual reality. Sa mga patient natin, ginagamit siya. So, of course, kung paano natin pag-picture natin virtual reality, paano na siya ginagamit sa mga partner natin. So, ihap naman. Meron po sa education kung paano ginagawa ng mga for example, gagawa siya ng simple writing. So, gagamitan mo ng VR para makikita nyo sa kanya ng visuals na gusto sila natin. And then, kung exercise na yung mga process na. So, yun, natutulungan natin ng writing. Sa mga AI naman, ang AI kasi, unfortunately, may pagkakaroon ng discussion. Ang AI kasi is more on assist rather than simulation. Ang AI kasi hindi mo gumagawa. Gusto make it simple, hindi mo gumagawa itong mga simple na tasks natin para makapag-focus tayo doon sa mas malaking requirement ng pag-control. For example, kailangan mo mag-design kung anong treatment ang gagawin. So, syempre, para mag-design, titignan mo muna, ililista mo yung mga sites and symptoms. I-review mo yung mga record. So, kung walang AI, gagawin mo kukunin mo yung record from the department, kukunin mo yung record from kukunin sa isa-isa siya. Yung AI, yung AI, kapag meron talang mo, ibibigay niya kayo agad yung mga information na kailangan. And pwede siya mag-grant ng mga suggestions na pwedeng possibilities or mga possibilities of life natin. And if you was a physical therapist, kung papagin sa kung paano what function or what treatment program ano na ginagawa? Hindi natin nagawin ng AI na inaasa sa kailangan lang natin yung AI to aid us on things na pwede naman makababas sa kapag na gagawin natin. So, hindi ko more on so, sa taas, mas malaki ang effort. Ay, so para hindi na din po tayo nagtubig ng sir. Yun, yun isa sa mga magandang na ipagdalong niya. Pero mas nakaka-face mo. Hindi kasi para din, it would take you 10 to 15 minutes searching the records, studying the records, para makakuha ka ng mga 4 or 5 different. So, makukuha ko na less than mas marami na So, ang galing, no? So, parang sci-fi siya, pero naging reality. Pero, ang ganang maklahan. Ginagamit ko ba sa Pilipinas? okay, hindi lahat ng mga so, unahin natin yung AI, yung ginagamit siya. Okay? Pero hindi yung sa paraan ng inisip. Kasi marami na yun, nakukumpis nakapanood sa sci-fi, nakala nila ganun sa action practice. For example, yung AI, ginagamit natin yun sa pelikula, sa tinatawag natin ng internet.
Okay? So, paano po yun? Informatics, focus po yun dun sa data gathering, data storage, and then data. So, ito natin siya. Most of the time, lalagay na natin yung records. And then, if we need to type of records, we need to put it in code, or may gusto tayong itra, if we need to okay? Yun, ginagawa natin. Yung iba naman, for example, yung exoskeleton na binagin natin yung mga high-tech na species na contact. Meron pa sa Pilipinas, pero hindi pa sa ganito. In fact, 2019 pa lang, meron na hospital sa mga na merong exoskeleton na ginagamit para dun sa para din sa mundo. Sakay ko siya doon, lalagyan ko siya doon, and then tatayin. Unfortunately, dahil mahal na siya. Hindi naman yung sinabi ko convention noong 2019, convention of the PDA. Mahal siya. So, that time, mahal na siya. So, hindi na nakakakaroon. So, yung isa natin challenge. So, isa sa mga challenges, kaya hindi siya gano'n ako. Kaya, isa pa, kung meron man tayong gawin na technology, hindi pa ko yung training para internet. So sa atin, specialized training pa rin, halimbawa kumain ko na rin hindi ka agad na bibigay sila rin, hindi ko pa-practice na. Hindi ko learn ko specialized. Ito answer na question kung common. Ito sabi na gano'n sa Pilipinas. Kaya hindi ko pa-common for the exoskeleton. Pero doon sa VR, and sa AI, yung VR ginagamit din niya more than mga sa akin, we use the VR in train the patient on the normal task that they have lost before. Pero nakikita pa, probably it's only in my practice, but most of the time nakikita ko gumagamit ng VR yung mga occupational therapists. Pero, ayun, yun nga, kung doon ginagamit din mo. So, yun nga, VR, yung AI, yun yung mas common na ginagamit. Kung baka doon sa exoskeleton, sa mga kahit ako. So, ayan, ang ganda pala sir ng mga bago events niya natin ngayon sa larangan ng video. Ngayon sir, makikita natin pala dito na hindi wala pang mga sarili mga bago events natin. Since limited na po yung mga makaka-access dahil ang mahal natin. Wala naman tayo ng ganun. Hindi na nakita ko mga sa ating So, paano naman sa Filipino patient at sa ating mga babies ang paano sila na-respond sa robotics? Excited ba sila? Hesitant or curious lang? wala yung meron kasi may excited. Siguro yung mga younger generations, nakita ko excited sila. Mas na-appreciate nila yung VR, AI, and then yung mga exoskeleton, mga technology, bago ngayon, mas excited yung mga younger generations. However, kapag pumunta ka naman doon sa isang population group na natin internet, lalo na sa mga elderly, hindi nila na-activate. They find it too complex. Mahirap na maralin, mahirap na sananin. So, yun yung nakikita na kasi kung paano na yung mga at iba rin. So, kung gusto mo kung gusto mong makita positive accommodation sa mga ganitong technology, tignan mo yung mas bata. Okay, so parang may halong kiligan ka kakaba, no? Kilig kasi high-tech, mas, sabi ni Sir na, hinilig kasi yung mga generation ngayon, excitement, di ba? Then kaba naman, kasi ano naman natin, pag high-tech, mahal yan. So, yun, so bakit naman sobrang mahal, Sir? Definitely, may mga kasi marami ka pala kasi bumati na itong technology. Sana in the near future, agawan ko na natin na walang access mo siya sa kasi ganun na lang trend. Yung mga technology na ngayon, ginagamit natin ngayon, may mga assessment tool tayo, may mga tools din tayo for treatment na during my younger years.
tingin namin, pero as the time goes by, naging successful. So, we're still positive and we are expecting in the near future, 5 years or less na maging mas successful na So, ayun sir, since sobrang galing naman ng technology natin ngayon, and we are hoping that in the next 5 years is maging maganda ka talaga yung bagong equipment. Ano po yung nakikita niyo sir ng mga barriers or mga kadlang po para sa pagkakas ng BT robotics in this concept? yung isa sa mga guide experiments about that, kasi iba yung focus natin when it comes to practice of therapy. It's more open on, of course, for skills natin, exercise, and hindi tayo masyado hindi more open natin. So yun isa sa mga challenges. And syempre, pangalawa, yung funding. Yun naman na kinapag sa mga factors bakit ay hindi ka nakaka-access. Then, may dalawa naman ako sa mga fellow topic feeds natin. Kaya ba? Pag may robot feed sa Barangay Health Center nyo, ipapacheck up po ba kayo? Raise your hand po. Kaya mga kapatid, tandaan, robotics may help us walk straighter, but EV may help us walk with heart. Kaya naman maraming salamat po sa guest namin na si Sir Jason na hindi naman siya AI pero parang AI sa dami ng alam. Okay, salamat din. Okay, so matalaman, gano'n maaaring ang ating mga technologies. Maraming lalo sa technologies yung lumalabas ngayon sa panahon ng area where it would have a different version kapag nag-progress. Pero hindi pa rin natin na ma-address na iba ang kaya natin kapag talagang real person kasi there are a lot of limitations of real physical therapy. Dahil gano'n din natin, hindi natin pwedeng pwede yung magagawa. And that is why we say, teknolohiya ang katawan, hindi ang gabay, magkasama sa bawat galaw, tungo sa maginhawang buhay. To our guests, thank you so much. We don't have to, pero salamat po. Salamat. We appreciate your time po sir. Maraming salamat po. Kasi po sa mga po. Wala na lang. Salamat sa inyo. Thank you very much. This Has been Bibili Tambayan, terapiya at teknolohiya, ang tambayan ng mga kapatid, kung saan science meets kwentuhan.